iluluto po natin Pinoy bok choy. So ngayon, may sabaw naman yung ating lulutuin. Igigisa lang natin yung laman. Meron pong pros and cons itong iluluto natin. So ipapaliwanag natin. Pero una sa lahat, maggisa muna tayo. Ito po, yung ating sibuyas. Igisa na ho natin. Sabay na natin yung luya. Ito yung pangpatanggal ng lansa sa mga karne, sa mga laman. Yan, sa kahit anong niluluto. Okay, ihiwalay lang natin. Ayaw humiwalay. Yan. At ilagay na rin natin yung ating bawang. Okay. Yan. Okay. Ihiwalay lang natin yung ating mga luya. Masarap po ito kasi pangpabango siya. Pangpabango. Yan. At saka, siya yung mga pangpalasa sa ating mga niluluto. Medyo may hawig ito sa tinola. Pero kasi ito nagpapaalala sa atin. Marami sa ating mga nanay, maaalala nila nung maliit sila. Ito yung niluluto sa kanila ng mga lola nila. So, habang pinapupula natin, lagay na natin yung laman. Yan. Okay. Yan. So, ilalagay na po natin yung ating laman. At para malambot siya, lalagyan natin ng, pwede nyo na hong timplahan. Yan. Okay. Lagyan na natin siya ng patis kasi pag ganitong bok choy, ang masarap na panimpla ay yung patis. So, medyo mas maamoy lang dun sa bahay ninyo kasi lalagyan natin ng patis. Yan. Lagyan po natin ng patis, paminta. Lalagyan ko na ng konting tubig para laging malambot yung ating laman. Yan. At pag ganun po, pwede nyo nang ilakas yung inyong apoy. Kasi kanina, pag nagigisa, mahinang apoy lang para hindi yun, nilagyan na natin ng paminta. Para, mahinang apoy lang para hindi masunog yung ating niluluto. So, isang kutsa lang ho natin itong ating laman. So, itong laman ng pork, maganda po kasi marami siyang protina. Para sa repair ng ating muscle. Yan, ilakas ko lang yung ating apoy para mas mabilis siya maluto. Ang pagluluto po nito, it will take mga 20 minutes. So, yung pork po, meron siyang, yung laman niya may source ng protina para sa repair ng ating muscle sa mga bodybuilders, sa mga athlete, yung mga atleta, nag-exercise, yung mga bagong opera, para sa ating mga seniors, para hindi tayo magka-sarcopenia o yung pagliit ng muscle. Saka doon sa mga nag-exercise. And bukod dito, marami po siyang vitamin B para sa energy. So, yun yung nagbibigay ng energy. Meron pa siyang selenium, zinc, phosphorus, iron, marami rin ho ito, potassium, magnesium. At saka ang meron dito sa laman ng pork, meron siyang creatine. So, para din yan sa muscle. May taurine pa para sa ating puso at saka sa ating muscle din. So, gaano kadalas ang pagkain ng pork? At least, siguro maximum mga 3 times a week. Yan. Kasi yung ibang kain nyo, kailangan nyo naman may seafoods din eh. Ang mga iba pa po nating isasahog dito, kasi dahil bok choy nga ito, mainly yung pork kidneys at saka yung pork spleen. Sabihin nyo, siyempre, lahat ng bagay merong pros and cons. Sabihin, may benepisyo at meron din namang, yan. So, dagdag lang po kayo ng dagdag ng tubig. Yung pros and cons nun, sa mga taong mataas na ang cholesterol, kasi meron mga hyper-responder. Sabihin, nasa lahi nila na talagang tumataas yung kanilang cholesterol. Kasi may mga parts, may mga luto tayong Pilipino na nilalagyan natin ng atay, ng puso na parte. So yun, mas mataas ang cholesterol ng mga parteng yon. Doon naman sa may gout, moderate purine po ito. So mas iwas po
Doon naman sa, bihira lang naman ang may taong hemochromatosis. Ibig sabihin may iron overload sila. Kasi yung liver part ng mga animals, mataas sa iron. Pagdating naman ho sa mga pregnant, after manganak na ho kayo, kumain ng yung mga parte na iba ng pork o ng beef kasi baka masobrahan sa vitamin A, lalo na yung liver part. So, kung pwede, afterwards na. Yan. So, papalambutin nyo lang po yung ating muscle. So, ito medyo may hawig sa tinola. So, mga in 10 to 20 minutes, malambot na ho itong ating laman. Yan. Okay. Ang next ho nating ilalagay kasi pag sinabing bok choy, ang talagang nilalagay natin yung kidney part. Yung kidney part ng isang pork. Pwede rin ho actually beef din to. Pag kidneys naman, marami siyang protein, zinc, mga vitamin B, copper, folate, iron, selenium. Yung selenium po, antioxidant yan. Yung vitamin K, marami din po. Para ho yan sa ating buto. Bukod pa dun sa calcium. So, itong luto natin, maganda to sa ating buto. Yung copper, kailangan ho yan para ma-absorb yung iron. Tsaka, may vitamin A din ang kidneys ng isang pork or beef. May tulong ho ang vitamin A para sa tiyan at baga at bukod dun sa zinc para dun sa ating thyroid. So, ito ho yung mga pagkain na merong zinc. Ang next pang kasama niya, spleen o pale. Marami hong vitamin C, vitamin B2, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, selenium. So, yun po yung mga kadalasan. Actually, pag pumunta ho kayo sa palengke, isang set na ho ito, sasabihin nyo na lamang. So, pag ganitong lumambot na yung laman ninyo, ilalagay nyo na ho yung ibang parte, yung sinasabi ko. So, isahog nyo na ho para natitimplahan na rin siya. Pag yung pork kidneys o yung beef kidneys, maganda ho, lamasin ninyo sa asin. Tapos, pwedeng banlian nyo or pakuluan nyo konti para matanggal yung amoy. Actually, yung butcher nyo, sila yung magpe-prepare. Yan. So, yan talaga yung mga pangunahing sangkap. So, sabi ko nga, medyo may hawig to sa tinola. Pag medyo, yung papaya nyo, pwede nyo na rin isabay. Kasi makakatulong ho ang papaya sa pagpapalambot. Yung iba, imbis na papaya, dahong sili. Kaya lang, wala ho akong dahong sili ngayon. Kaya, papaya na lamang ang ginamit ko. Kasi, mas madalas may nabibiling papaya at saka mas tumatagal yan pag namalengke tayo. Siyempre, di ba, minsan, lingguhan kung tayo namamalengke. Tapos, ilalagay nyo na rin yung spleen. Pag yung spleen, isama nyo na rin ho sa paggisa. Yan. Okay. So, itong lutong to, pwede din po sa beef. Actually, chicken, pwede din ho dun sa mga, ang kinakain lang chicken. So, pwede rin, meron pong chicken bok choy. Pwede naman po. Beef, chicken, hindi lang po pork. Yan. So, madali lang siya lutuin kasi sinasangkot siya lang, gisa-gisa, palambutin lang, ganun lang po. So, yan po yung Tagalog. Actually, this is a Kapampangan bok choy, but we call this Pinoy bok choy kasi meron din, di ba, yung Visayan bok choy. So, part na to ng memories, good memories natin kasi ito yung mga niluluto sa atin ng lola natin. So, dahil po kasi sa Nueva Ecija, yung other lola ko sa daddy side, sa tatay side, kaya yung Kapampangan bok choy yung ginagaya natin. Yung mga lutuin nila almost Kapampangan. So, pag natutuyuan na ng sabaw, dagdagan nyo lang. Ganyan. Tapos, takpan nyo na. Ang maganda ho dito sa bok choy, yan, pag ending na, pwede pong lagyan ng kutsay.
Kami po, tinatanim lang namin sa isang paso yung kutsay para tuwing kailangan natin nandyan. Pwede rin po yung dahon ng sibuyas. So, yan yung last na ilalagay ninyo. Yan. So, ganito lang po ang pagluto ng bok choy. Masarap po siya sa malamig na panahon, kapag umuulan, kapag gusto nyo ng sabaw. Pwede nyo pong lagyan ng miswa, nasa sa inyo, pero yung iba, talagang parang sabaw lang. So, iba-iba. Pwedeng lagyan ng miswa, pwedeng hindi. So, yan na po yung finished product natin. Salamat po. Ilang minutes maluto? Usually, 20 minutes. 20 minutes. Yes.